Lame kayo. Asam to yung hangag na. What's up mga idolo? Welcome back to my channel, and our topic for today mga idol, maglalatag tayo ng fibers. So bali sa previous video natin mga idol 1 year ago, so matagal na mga idol, no? How to limit internet speed light beam 5EC Gen to. Ito po mga idol, no? So ang layo po nito is around 1.3 kilometers. So ito, ipi-play lang natin. Bali, i-upgrade natin mga idol kasi hindi kami nakakuha. Kahit panoorin nyo ang video na to, hindi kami nakakuha ng magandang speed. So, ang gagawin namin ngayon is lalatagan namin ng fiber. So, malayo to mga idol. So, kung tingnan natin sa Google Map mga idol, ito sa bandang gilid, malayo sa idol kung idadaan natin sa mismong poste ng ating electric company. So, kung idadaan natin siya sa mismong kalsada, aabot po siya ng around 2.6 km mga idol. So 6 minutes po ang travel time. Ang bali, ang gagawin natin dito, i-shortcut natin siya mga idol. Dito tayo dadaan sa gitna, sa gubat, papunta sa ating source. Alright, let's go. Okay mga idol, bali ang fiber na gagamitin natin is 2 core 2 km orange stripe. So okay, nabibili ko lang po ito sa Shopee mga idol. So sobrang mabigat po ito mga idol, no? So subukan natin kung kaya ba nating makakuha ng magandang speed through fiber. Alright mga idol, karaniwang ginagawa namin bago kami maglatag, no? Isinasalang muna namin sa visual fault locator. So sinasalang muna namin para matingnan namin kung okay ba yung fiber, no? Walang putol. Tingnan natin sa dulo kung tatagos ba. So ito yung mga ginagawa namin para malaman namin na okay yung fiber, no? So at least malaman natin before tayo maglatag na okay po yung fiber natin. Ayun mga idol, no? Tumatagos po ang ilaw. So dapat po tumatagos yung ilaw. So ganito po ang ginagawa namin. Yung dulo lalagyan namin ng easy connector at titingnan namin kung tatagos ba. Okay mga idol, it's latag time. Dito tayo dadaan mga idol sa aming munting farm. Bali sasalubungin ko na lang sila mga idol, naglatag na sila dun sa kabila. At sasalubungin ko na lang dito sila sa gitna. Dumaan po sila sa kagubatan mga idol. Bali nandito po tayo sa medyo around mga 200 meters galing sa ating source. Ayun po ang ating tower mga idol. Doon po, pero dito tayo sa dadaan sa gilid mga idol papunta sa ating source, kasi dito may sasabitan tayo ditong mga puno ng niyog. Pwede din dito tayo dadaan sa gilid papunta sa ating source. Okay, alright. So mga idol, bali ipapasyal ko muna kayo, no, dito sa aming munting farm. Okay, so just enjoy the view mga idol, at skip nyo lang to itong part na to kung ayaw nyo mapanood. Okay, so alright, let's go. Juri dia, nala juri. Dilakukan dari itu, no?
Alright guys, ito na lang po ang natira sa ating fiber. It's about mga 1 kilometer na po yung nabawas ng ating fiber, no? So alright, ito po si Boy Bagdok mga idol. Siya po ang kasama natin ngayon sa paglatag ng fiber. Si Boy Bugdo nandun naman sa taas mga idol. Alright, so dito lang nila ikinakabit sa niyog, no? So sa niyog lang nila kinakabit yung ating wire para makalatag. So diskarte na lang ang kailangan mga idol pag maglatag tayo. Pag dadaan tayo sa gubat, make it sure na yung dadaanan nyo ng fiber is kakilala nyo. Tulad dito mga idol, sa amin lang din ang lupa na to, and the next na lupa na kasunod nito is kamag-anak lang, kakilala lang. So okay lang na maglatag pag kakilala yung may-ari ng lupa. Mahirap na kasi pag ang may-ari ng lupa is may personal na inggit, may personal na galit sa'yo. Wala, hindi mo pwedeng daanan yun mga idol. Alright, so patuloy tayo sa paglatag mga idol at duro-diretso tayo doon. Malapit na lang to sa aming source. Okay? Alright, let's go. So although mga idol, gumagamit pa rin tayo ng EF clamp para makuha natin yung tension na gusto natin. Gusto natin mapataas yung ating fiber, makuha natin na may taas siya. Kasi may mga alaga kasi yung papa ko dito ng mga baka. So dapat talagang itaas siya. So mga idol, disadvantage ng sa niyog tayo nagkakabit ng fiber, sumasabit, pwede siyang mabagsakan ng mga tangkay ng niyog. So pwede siya maputol anytime, no? So pag mabagsakan siya. Alright, so mga idol, napansin ko lang dito may bunga na pala yung namin, mangga. Ayun, no? So medyo madami-dami din ng konti. Hindi pa lahat namumunga, no? Wala pang spray to, Ito po ay organic, natural na bunga ng aming mangga. Matamis po ito idol. Habang naglalatag kami mga idol, napansin namin may bunga pala yung tambis at hinog na. So makikain muna kami dito mga idol. So napakasarap talaga ng buhay probinsya. Kung ano-ano na lang makikita natin na prutas at mapansin natin may bunga na pala at pwedeng makain mga idol. So ito mga idol, no, sa amin to. Hindi to nakaw, hindi to namin ninakaw, sa amin talaga to. This is fruits from our family farm. Okay? So makikain muna kami dito mga idol at maya't maya latag na naman uli mga idol. Mga idol, Netlink po ang brand ng ating media converter gigabit. Ito po yung A, tapos doon sa dulo is Mediacon B. So dito mga idol, dito natin ilalagay ang Mediacon A. So first natin gagawin dito is mag-terminate ng fiber optic cable mga idol. So ayun, bali 2 core po itong gamit natin mga idol, no? Tulad ng sinabi ko na, ito po siya, color orange at saka kulay blue. So blue lang po yung gagamitin natin dito mga idol. So babalatan natin siya using the striper mga idol. Okay, i-terminate ko lang to. Pagkatapos ilagay natin sa easy connector, no? And then subukan natin mamaya, nating tingnan dun sa dulo kung magkano yung reading. Okay mga idol, so
Bali mga idol, ang ating fiber optic cable na 2 kilometer, may natitira po siya na konti, no? So yung nalatag natin is around 1.5 kilometer, 1.5 or 1.6. So tingnan natin mamaya kung magkano yung makukuha nating reading using the gigabit netlink na media converter. So ito yung purpose natin. Tingnan natin at isasalang natin sa lagyan natin ng internet connections kung magkano yung mag-arrive na speed mga idol. So ma-compare natin siya sa previous video natin kung sino ba yung malakas, si Lightbeam 5 Ginto pa o yung naka fiber po, naka fiber line mga idol. So alright, so lagyan natin ng visual fault locator as usual mga idol at titingnan natin sa dulo, no? Titingnan natin sa dulo kung tatagos ba yung ating ilaw mga idol. Alright, let's go. Okay, nandito na tayo sa bahay ni Boy Bugdo mga idol. Kung nakikita nyo po yung ating Lightbeam 5 Ginto, hindi pa nababa, no? Pero ibababa na natin once na okay na po yung ating connection dito mga idol sa ating fiber. So tingnan natin yung visual fault locator kung tumatagos ba yung ilaw mga idol. So ayun na nga mga idol, no? Tumatagos siya. So ang gagawin na lang natin dito is i-terminate. So pagkatapos natin i-terminate mga idol, ipasaksak natin doon kay Boy Liki sa taas. Tingnan natin kung tatagos ba. I mean doon sa kabilang dulo, no? Sa ating source, ipasaksak natin doon kay Boy Liki. So ito mga idol, no? Kung matingnan natin, umiilaw pa rin siya kasi nakasaksak pa yung visual fault locator natin. So babalatan ko lang siya using dating stripper na padala ng ating easy connector. Pag bibili tayo ng 10, meron na pong stripper na isa mga idol. So ayun, sa Shopee ko lang ito nabili mga idol, no? Itong ating easy connector Paro G. Search nyo lang po easy connector fiber home. Nandun po lahat sa Shopee mga idol. Pati itong tools na ginamit natin sa Shopee lang din mga idol. So alright, next step ay puputulin natin siya using the fiber cleaver mga idol. So gagamit talaga tayo ng fiber cleaver para maganda po yung pagkaputol mga idol. So ang sukat niya is tama lang din dito sa kanyang panukat. Pagkatapos nating maputol, ipapasok natin dun sa mismong easy connector niya. So ayun, ang ilaw, lakas mga idol, ibig sabihin goods na goods po ito. Ang next step na gagawin natin dito, pagkatapos nating ma-insert dito sa ating easy connector is magre-reading po tayo mga idol. So ayun, hihilain na natin to, itong block. Ayun mga idol, tapos na tayo. Next step is magre-reading na tayo mga idol. Napakalakas po ng ilaw, ibig sabihin goods na goods po ito mga idol sa tingin ko, no? So we are using the netlink gigabit na media converter mga idol. So moment of truth, tingnan natin kung maganda ba yung reading ng ating 1.6 kilometer ang layo mga idol ng ating latag. So ayun, tingnan natin. Uy, negative 2.9 mga idol. Napakaganda naman ng reading na to mga idol. So hindi ko po inakala na ganito po kaganda yung magiging reading natin, no? So sa layo niya, first time kasi naming maglatag ng 2 kilometer na fiber, pero hindi naman siya umabot talaga ng 2 kilometer. May naiwan pa dun sa fiber na mga 300 to 400 meters. So around 1.6 kilometer po ito mga idol. At ganito po yung nakukuha natin na reading mga idol. Negative 2.9. So siguro maganda yung speed. Kung anong speed natin doon sa main source natin, malamang ganito din ang speed dito sa ating ang mag-a-arrive dito sa atin, no? Dito sa dulo. Alright. Okay, bali pinasaksak ko na doon sa Mediacon A. Pinasaksak ko na yung ating easy connector doon. Tapos dito naman tayo sa Mediacon B. Saksak natin to dito. Lalagyan na natin ng power mga idol, no? So pagkatapos isaksak natin yung ating easy connector dito sa Mediacon B. Alright, so yun, milaw na mga idol. Ilan cable na lang natin siya papunta sa ating
computer at tingnan natin kung magkano nga ba yung makukuha natin nga speed mga idol. Excited na ba kayo? Excited na rin ako mga idol. So itong Netlink pala na nabili ko mga idol, no? Kailangan ng adapter doon sa kanyang cord. Kailangan siya ng adapter. So pero alam mo, sa lahat na ito, hindi na ako tumitingin sa ibang sa ibang sulit kasi itong Netlink na to, itong gigabit na media converter nila. So far wala talaga ako naging reklamo, at so far lahat gumagana, walang palya itong Netlink na to na gigabit nila. So based on our experience, napakaganda nito mga idol, napakaganda ng reading ng ng aming mga latag. So ayun mga idol, no? So dahil nating umilaw, saksak lang natin yung ating LAN cable papunta sa ating computer mga idol. Ayun, umilaw na nga yung 5. So I think may internet connection ng ating computer mga idol. Excited na ba kayo kung magkano yung speed na makukuha natin mga idol? Yung source pala natin is about 200 Mbps plus. Ayun, may internet na nga mga idol. Subukan ko lang i-open yung YouTube, no? Kung malakas ba? Ayun, malakas nga mga idol. Oh, sus, grabe. Napakasulit mga idol. Iba talaga pag wired. Yun ang napapansin ko din mga idol. Pag wired talaga yung connection, napakasulit at napaka-strong. Napakaganda po ng internet connections natin. So, yun mga idol, no? Kahit i-plus forward pa natin to, wala, hindi to maglo-loading. Malamang nasa 200 Mbps to mga idol. So, ito. Open ko lang yung Okla ko na apps. Tapos mag-speed test tayo mga idol. Alright, 23 yung ping. Oh my godness, ganda naman ito mga idol. Sus, grabe, halimaw talaga yung speed na nakukuha natin. So kung magkano yung speed ng ating source, ganun din dito sa ating MediaCon B mga idol. So nag-arrive po lahat ng speed dito. Ayun, 286 po yung download speed at 314 Mbps naman sa ating upload speed. So napakalakas po mga idol. So kung umabot ka po dito sa dulo ng ating video, maraming salamat po mga idol. So sana po meron tayong napulot na konting idea, konting kaalaman sa video natin ito. At kung maglalatag man kayo mga idol, no, ng around 1.5 km o hanggang 2 km, ito po yung gagamitin nyo, itong Netlink na MediaCon gigabit po mga idol. Napakaganda po ng reading. Iwasan lang po nating mag-bend yung ating fiber optic cable sa paglatag mga idol. So talagang sa paglatag din, doon din nakasalalay. So dapat talaga sa paglatag mag-ingat po tayo mga idol na hindi mabibend yung ating mga fiber cable. So hanggang dito na lang po ang ating video mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyong mga idol.